Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na are kaya makinig na maigi at unawaing mabuti. Totoo ga na iyong karta identita na kartatsa o yung karta de identita na papel pa na kagaya ng photo na are ay hindi na magiging valid simula sa date na August 3, 2026. Per forza na kailangan ng mag-request ng CIE or Karta de Identità Elettronica. Totoo ga rin na kapag ka nagbiyahe within Italy or sa Schengen area, kapag boarding na ay hindi na kailangan pa na magpakita ng valid ID gaya ng passport o kaya naman ay ng Karta de Identità. Panoodin mo Raga ang buo na video ito para maging malino sa iyo at maiwasan ang kalituhan. Alamin natin ang detalye Raga, doon po na sigla, partiamo. Raga, kapag ang iyong karta de identita ay kartatsa pa o in paper version pa, kagaya na di ka madami pa ding iba na gayaan pa din hanggang ngayon ang hawak nila na karta de identita. Alora, kapag kaganyan, dapat ka na magsimula na mag-asikaso para ikaw ay makapag-request at magkaroon ng bagong karta de identita electronica or CIE na kagaya naman na Dahil ang paper version na karta de identita ay kailangan mo nang mapalitan ng karta de identita electronica o CIE. Bakit? Dahil kagaya ng nakalagay sa photo na tingnan mo ha, ang validity na laan ng karta de identita na kartatsa ay until August 3, 2026. Yan na laang ang validity niyan. Pero linawin natin ha, na ang date of validity na iyan ay para sa pagbiyahe abroad. Specifically sa European Union. Kaya kahit na valid pa naman ang iyong karta de identita na kartatsa, base doon sa expiration date na indicated doon sa karta de identita, hindi na siya tatanggapin mula August 3, 2026 para sa pagbiyahe abroad. Clarification lang ha, ang karta de identita kung yan ay kartatsa pa, yan naman ay valid pa din at pwede pa rin siyang gamitin as official valid ID. Kung magbabiyahe ka within Italian territory at hindi ka naman lalabas ng Italia, valid pa din ang paper version. Not unless mag-a-announce sila più avanti na hindi na din. Pero habang ginagawa ko ang video ito ay valid pa din ang paper version ng Karta de Identità kung ikaw ay magbabiyahe within Italian territory at hindi ka naman lalabas ng Italia. Pero gaya ng nabanggit na kanina, kung magbabiyahe ka naman abroad, specifically sa European Union, mula sa date na August 3, 2026, obligatoryo na Karta de Identità Elettronica o CIE ang gagamitin. Kagaya ng official announcement na rin ng isang komune, kinonfirm nila na simula August 3, 2026 ay magiging obligatoryo na ang Karta de Identità Elettronica o CIE sa pagbiyahe abroad at hindi na pwede ang karta de identita na kartatsa. Ang basehan ay yung Regulamento UE 2019/1157. Ayon kasi dito sa Regulamento UE 2019/1157 ng Parlamento Europeo e del Consiglio, dine sa Article 5, dahil sa taglay ng Karta de Identità Elettronica na MRJ or Machine Readable Zone, ginagarantiyahan yan ang mas mataas at maigting na security for identification at maging sa mas mabilis na proseso ng verification ng document. Additional clarification, let's say dumating na yung date na August 3, 2026 pero papel pa din ang iyong Karta de Identità. Ano ang dokumento na pwede mong gamitin para makapagbiyahe sa European Union? Halimbawa, magbabiyahe ka abroad. Ano yung dokumentong gagamitin mo? Kung ang iyong karta de identità ay kartatsa pa rin. Kapag ganyan ang senaryo, ang gagamitin mo sa pagbiyahe ay ang iyong passport.
At kung ikaw ay Filipino citizen, ay dadalhin pa rin ang iyong valid na permeso di soggiorno. Alam natin na dito sa Italy at saka sa Europa ay sanay sila na kapag sila ay magbabiyahe abroad o kaya naman ay within dito rin sa Italy ay karta de identita ang kanilang ginagamit. Yan ang ginagamit ng karamihan kaysa sa passport. Kaya dahil sa naalaman mo na ito ngayon pala mayroon ka pang 1 taon para maasikaso at makakuha ka na ng karta de identita elektronika. Kung hanggang ngayon ay papel pa din ang mayroon ka. Tandaan na melyo na mayroong CIE or yung karta de identita elektronika dahil gaya ng nabanggit na-explain na natin doon sa isang previous vlog, ang ilang identity providers ng SPID ay maniningil na sila ng abonamento anwale. Kung ikaw ay mayroong karta de identita elektronika o CIE, pwede yan ang gagamitin mo bilang kapalit ng SPID dahil ang paggamit ng CIE, yan ay libre. Ang pagkuha o pag-request ng CIE or karta de identita elektronika ay hindi kailangan na hintayin ang iskadensa. Pwedeng kumuha ng apuntamento dine sa sito ni Portale del Ministero dell'Interno. Pwede din kumuha ng appointment sa sito mismo ng iyong komune de residenza o sa kanilang numero verde. Laging bisitahin, ugaliin na laging bisitahin ang website ng iyong komune de residenza para sa mga specific na information. Kasi iba-ibang komune ay maaari na meron silang ibang procedure na ini-implement. Gaya halimbawa, kailangan ma-check mo doon sa sito kung ano yung mga documents na dapat na dadalhin mo, na dapat na ihahanda mo, at saka kung magkano ang babayaran. Example lang yan ha. Ore pa, example din sa Comune di Milano. Isa sa mga cases na pwedeng walang appointment para makapag-request ng CIE ay kapag nawala o nanakaw ang karta de identita. Pero dapat may dalang denunsya galing sa pulis o karabinieri. Pwede din kung halimbawa na deteriorato na, pilas na, halimbawa, hiwalay na, puno na ng tape, hindi na mabasa, etc. So, pwedeng kumuha sa mga cases na iyan kahit walang apuntamento. Di norma, ang karta de identita elektronika, yan ay ikinukonsay niya doon sa iyong residensya kapag ikaw ay nag-request. Maghihintay ka lamang, ang processing ay within 6 working days. Sana, naging malino sa iraga ang pinag-usapan natin na update, yung important update na ito regarding sa karta de identita na kartatsya. Ngayon, pag-usapan naman natin yung isang tanong kanina. Bakit naman napabalita, kasi binalita ni Corriere della Sera na hindi na daw obligado na ipakita ang karta de identita sa pagbiyahe. Take note raga ha, ang tinutukoy, tingnan mo maigi, ay yung embarko o boarding. Pagdating doon sa gate, kapag boarding na, ang ipapakita na lang doon sa staff ng airline para makasakay sa airplane ay sapat na ang boarding pass at no need na ang kahit na anong valid ID. Di ka dati, kapag ikaw ay magbo-boarding doon sa gate, doon sa may boarding, ipinapakita yung boarding pass, di ba? Pag pinakita mo yon, dapat ay kasama doon ang iyong valid ID, pwedeng passport o kaya naman ay karta de identita para i-verify noong airline staff kung yung pasahero na iyon ay yun nga. Kasi chine-check niya yung mukha, yung identification ng pasahero doon sa valid ID na isinasama niya, na isinasubmit niya bago siya papasukin, bago siya makapag-board. Ngayon ay hindi na ganyan dahil sapat na ang boarding pass ay makakapag-board ka na sa airplane. Yun ang update ngayon, yun ang pagbabago. Take note raga ha, ito ay dito lang sa Italy at saka sa Schengen area applicable. May cases din na kapag kailangan nila na gawin yung random checking, maaari na hingan ka pa rin nila ng valid ID. Alam natin nangyayari yan, yung racial profiling. Tsaka kapag ang pasahero ay doon sa airport nag-check-in, ay kailangan talaga niya na mag-present ng valid ID, gaya ng karta identita o passport. Kaya magdadala pa din ng personal documents sa pagbiyahe, gaya ng karta identita, ng passport, at saka syempre, ng valid na permeso di soggiorno kung ikaw ay Filipino citizen. Reminder pa, kailangan din
na laging dadalhin. Ito po yung isa pang dahilan kung bakit dadalhin lagi ang personal documents dahil i-check nila iyan pagpasok mo pagbalik ng Italia. Doon laang sa boarding sa gate, hindi na nire-require na magpakita ng valid ID sa ngayon. Yan yung update. Sapat na yung boarding pass. Ikaw ay papapasukin na, makakapag-board ka na. Ayun Raga, maasa ako, naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo, nakapagbigay sa iyo ng update ang important info na binanggit natin sa video na are. Salamat sa panonood mo, salamat sa pagsuporta mo. Sana ma-share mo rin sa iba para yung iba natin mga kababayan din sa Italia ay maging informed din sila. Once again, this is Chad and also member Chad Will Guide. Grazie raga, alla prossima!